Magandang araw sa inyo. Bago natin simulan ng kwento, isang babala muna. Ang story na ito ay may kasamang nakakadistorbong mga detalye, kaya't pinapayuhan ang mga manunood na mag-ingat. Kung madali kang maapektuhan, maaring hindi ito para sa iyo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Kaya kung bago ka pa dito, i-like mo na, i-subscribe at i-turn on na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming uploads. Umpisahan na natin. Sa gabi ng January 13th, 2002, isang 42 years old na lalaki na nagngangalang Ronald Huff ang bumalik sa kanyang maliit na studio apartment sa lungsod ng Newark, Delaware. Galing siya sa pagbisita sa kanyang lola, pero pagdating sa bahay ay ramdam niyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng kanyang apartment, sobrang init ng temperatura, hindi komportable, pero hindi ito aksidente. Gusto talaga ni Ronald na ganito kainit ang loob ng kanyang bahay. Pagpasok niya, agad niyang inalis ang kanyang jacket at itinapon ito sa ibabaw ng isa sa mga ginawa niyang kulungan na kahon na nakakalat sa sala. Ang mga kulungan nito ay hindi ordinaryo at makikita agad na kakaiba ang hilig ni Ronald. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagtatrabahuang auto dealership. Nang sagutin ng office manager ang tawag, sinabi ni Ronald na hindi siya makakapasok kinabukasan dahil sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Pagkababa ng telepono, napaupo siya sandali, nanginginig, nahihilo at ramdam na ramdam ang panghihina ng katawan. Maya-maya, biglang may narinig siyang malakas na hiss mula sa likuran. Napalingon siya, pero imbes na tignan kung saan galing, naglakad siya papunta sa ref. Inaabot niya gamit ang kanyang kanang kamay ang hawakan ng refrigerator. Pero napangiwi siya agad dahil biglang tumama ang matinding kirot sa kanyang kamay. Nakalimutan niya, balot pa pala sa benda ang kanyang kanang kamay. Naalala niya na nasugatan ito ilang araw na ang nakalilipas matapos siyang kagatin ng isa sa mga alaga niya. Kaya gamit ang kaliwa niyang kamay, punuksan niya ang ref, kumuha ng kaunting pagkain at agad itong isinara. Pagkatapos nun, lumapit siya sa isang garapon na puno ng buhay na ipis. Oh, tama ang narinig niyo. Hinugot niya ang isang buong dakot ng malalaking ipis. Bawat isa ay humigit kumulang 2 pulgada ang haba, gumagapang at pumipiglas sa kanyang palad. Wala siyang alinlangan nang itapon ang mga ito sa sahig at pinagmasdan na lang habang kumalat ang mga ipis sa iba't ibang direksyon. Para kay Ronald, ito ay parte lamang ng kanyang araw-araw na gawain. Matapos ang kakaibang chores na ito, nagpasasang mahiga na lang dahil sobra na ang bigat ng kanyang pakiramdam. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang kwarto, biglang bumalik ang matinding hilo. Ang paligid ay parang umiikot at pakiramdam niyang mawawala siya sa ulirat. Pilit siyang naglakad pero hindi kinaya ng kanyang katawan. Nawalan siya ng balanse at napasubsob sa pinto. Pilit niyang inatras ang katawan at isinandal ito sa likod ng pinto upang hindi tuluyang bumagsak. Subalit sa sobrang panghihina, unti-unti siyang dumulas pababa hanggang siya'y maupo na lang sa sahig. Nakasandal ang likod sa pinto at nakabuka ang mga paa.
Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huling narinig niya ay ang mga ipis na gumagapang at mga butong na nginunguya ng matitibay na panga. 3 araw makalipas. Isang kapitbahay ni Ronald ang nakarinig ng radio ng mga pulis sa hallway ng apartment. Paglabas niya, nakita niya ang 2 pulis at ang superintendent ng gusali na nakatayo sa harap ng pintuan ng apartment ni Ronald. Kilala ng kapitbahay si Ronald bilang isang tahimik at mabait na tao. Hindi siya makapaniwala na may pulis sa pintuan nito. Pero nang maisip niyang matagal na rin niyang hindi nakikita si Ronald, doon siya kinabahan. Pinanood niya ang mga pulis na kumatok sa pintuan. Ilang minuto ang lumipas, walang sumasagot. Kaya't nagbigay ng senyas ang isa sa mga pulis sa superintendent upang gamitin ang spare key. Pero pagdating nila sa pagbukas ng pinto, hindi nila ito mabuksan. Parang may mabigat na nakaharang mula sa loob. Sabay na milang tinulak ang 2 pulis ang pinto hanggang sa dahan-dahan itong bumukas. Sinilip nila ang loob, pero biglang umatras ang mga ito at agad na inilagay ang kanilang mga kamay sa baril. Isa sa kanila ang nag-radio ng mabilis para i-report ang nakikita sa loob ng apartment. Pagkatapos, sabay-sabay nilang iniwan ang pinto na nakasiwang at nagmadaling bumaba ng gusali. Naiwan ang kapitbahay, nagtataa at kinakabahan. Dahan-dahan siyang lumapit at mula sa siwang ng pinto, sumilip siya. Ang bumumad sa kanya ay isang nakakatindig balahibong tanawin. Napatigil siya sandali, nanigas sa kinatatayuan at agad ding umakras papasok ng kanyang unit at isinara ang pinto ng mariin. Pero ilang oras matapos iyon, hindi niya makalimutan ang kanyang nakita. Kaya kumuha siya ng papel at iginuhit ang eksena sa loob ng apartment ni Ronald. Ang totoo, si Ronald ay may tinatago. Mahilig siya sa mga kakaibang hayop. At sa mismong gabi ng January 13, 2002, ang kanyang lihim ang mismong naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa sahig ng kanyang apartment, natagpuan ang kanyang bangkay. Ang kanyang mukha, tenga, kamay at maging ang ilang bahagi ng kanyang lamang loob ay napunit at kinain. Sa paligid niya, gumagala ang kanyang mga alaga, 7 higanteng bayawak or monitor lizard. Ang iba ay 2 talampakan ang haba at ang iba naman umaabot hanggang 6 na talampakan. Sila ang tunay na mga alaga ni Ronald na pinapakain niya ng ipis at hilaw na manok at pinapayagang gumala ng malaya sa loob ng kanyang apartment. Ngunit, ang mga bayawak ay hindi basta-bastang alagang hayop. Sila ay carnivorous at ang kanilang mga bibig ay puno ng nakamamatay na bakterya. Ang dahilan kung bakit nakabenda ang kanang kamay ni Ronald ay dahil kinagat siya ng isa sa kanyang mga alaga 1 linggo bago siya namatay. Ang sugat na iyon ay nagdulot ng matinding staph bacteria infection at malaki ang posibilidad na ito ang naging sanhi ng kanyang pagkahilo, pagbagsak at kalaunan, pagkamatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, kinain siya ng kanyang sariling mga alaga. Hindi tuluyang napatunayan kung patay na ba siya bago siya sinimulang lapain o kung gising pa siya habang unti-unting kinakain ng mga ito. Matapos ang insidente, ang lahat ng monitor lizards ni Ronald ay inalis sa kanyang apartment at dinala sa Catoctin Wildlife Preserve and Zoo sa Maryland. Mga kaibigan, ang kwento ni Ronald Huff ay isang malagim na paalala na hindi lahat ng hayop ay dapat nating gawing alaga,
lalo na ang mga exotic at mapanganib na nilangang tulad ng higanting bayawak. Ang mga hayop na ito ay may likas na ugali na hindi natin kayang kontrolin at maaaring magdulot ng matinding panganib sa ating kaligtasan. Kung mahilig kayo sa mga alaga, piliin natin ang ligtas at angkop para sa loob ng tahanan. Huwag nating kalimutan, ang responsableng pag-aalaga ay hindi lamang para sa kaligtasan ng hayop, kundi higit sa lahat para sa ating sariling kaligtasan at ng ating pamilya. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories dito lang sa Larawan ng Misteryo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.